Iginiit ni Vice President Sara Duterte na ginamit ang confidential funds sa mga proyektong may kaugnayan sa national security at hindi sa ibang layunin. Aniya, masasagot din ang isyu ng umano'y Mary Grace Piatos sa tamang venue, ang impeachment trial. Balikan natin ang mga naunang pahayag ni VP Sara kaugnay sa mga nasabing isyu sa report ni Jason Rubrico. Matagal nang naipaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung saan nila ginamit yung confidential funds ng Office of the Vice President at ang Department of Education. Ayon kay VP Sara, ginamit nila ang nasabing pondo sa mga aktibidad na may kaugnayan sa national security. Sa unang episode ng programang Ibalik ang Tapang at Malasakit na umere noong March ng 2026, naipaliwanag na ni Vice President Sara Duterte kung saan ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Ayon kay VP Sara, ang confidential funds ay ginamit sa mga proyektong tumutugon sa iba't ibang banta sa national security. Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Mga threats to education, threats to mga children, ang criminality, insurgency, violent extremism. Alam niyo yung nagpapasabog ng bomba, yung mga ganon. Dahil sa kanilang ideolohiya, ganyan. Merong recruitment sa ganyan. Tapos, terrorism. So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan yung project natin sumasagot doon. At hindi mo magagawa doon yun kung wala kang impormasyon kung sino ang highly vulnerable sa problema na yun. Dagdag pa niya, ang confidential funds ay ginagamit sa pagbili ng impormasyong wala pang hawak ang gobyerno, partikular mula sa mga taong may kaalaman sa mga iligal na aktibidad at sa mga grupong itinuturing na banta sa estado. Tulad ko, magkasama tayo, diba? So pare-pareho yung alam natin na impormasyon. So bakit ko pa bibilhin yung impormasyon mo? Alam ko na yun eh. Diba? Kanino ba ang impormasyon na hindi ko alam? Doon sa mga illegal. Doon sa kalaban, kumbaga. Diba? So, doon ka bibili sa loob. Or, doon sa mga nakapalibot sa kanila. Na hindi man directly involved, pero may alam sa kung ano yung ginagawa nila. Hindi ka bibili ng impormasyon na alam mo na. Ang bibilhin mo na impormasyon dyan, yung hindi mo alam na nandun sa loob. Kasi paano mo ba sila mahuli? Paano mo ba matarget yung project mo kung hindi mo alam anong ginagawa noong kalaban? The enemies of the state. Kaugnay naman ang isyu sa umano'y Mary Grace Piatos. Sinabi ng Vice Presidente na sasagutin nila ito sa impeachment trial. Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue dahil confidential funds protektado ng batas. Hindi ka basta-bastang, kasi nga sinasabi ko kanina sa discussion, ang confidential funds, pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. Pero nagbabala si VP Sara na ang paglalantad ng detalye ng paggamit ng confidential funds ay maaaring makompromiso ang intelligence operations ng pamahalaan at mailagay sa alanganin ang seguridad ng mga source at law enforcement agencies. Hindi lang yung operations, pero makakompromise yung security sector ng gobyerno natin. Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Makikita ng NPA, makikita ng makabayan, kaya takot ang makabayan sa confidential funds eh. Kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung
paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata, mga ganon. Pag sinabi ko umakit sa bundok, nagiging NPA. Pag nagsimulang mag-explain, makikita ang galawan ng law enforcement agencies. Makikita yung galawan nila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako po si Jason Rubrico, SMNI News. Ipinaliwanag naman ng isang retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang sistema ng pagbibigay ng payment of rewards sa intelligence operations. Ito'y kasunod ng pagtalakay sa impeachment trial sa paggamit umano ng Office of the Vice President ng mga gamot bilang reward sa mga informant. Si Daniela Paulite magbabalita. Ipinaliwanag ni retired Brigadier General Carlos Kita na maaaring cash o in-kind ang payment of reward sa mga informant sa ilalim ng confidential at intelligence operations. Ito'y matapos ibunyag sa impeachment trial ni dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil na ginamit umano sa medical at food aid ang bahagi ng 40 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Sa isang acknowledgement receipt na pirmado ng Mary Grace Piatos, nakasaad na tumanggap ito ng 70,000 pesos na halaga ng mga gamot bilang payment of reward. Ayon kay Kita, nakabatay ang uri ng reward sa napagkasunduan ng ahensya at ng informant. Ang sistema kasi ng sa intelligence, sa practice, kadalasan talaga, no? Pag sinabing payment of rewards, kadalasan na yung binabayad ay pera. Pero sa mga ibang lugar, depende yan. Pwede mong ibayad in kind pag tinanggap ng agent, no? Depende yan. Ipinaliwanag din ni Kita na karaniwang gumagamit ng alias o pseudonym ang mga informant upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan at kaligtasan sa mga intelligence operation. Sa mga intelligence operation kasi, gumagamit talaga ng mga aliases, ng mga codes. Kasi very risky dahil yan mga agent yan. Mga informant na pag nalaman ng kabila, and meron ng instance na ganyan, no? Nung may isa kaming kasama na nagkwento niya na nung na-reveal yung pangalan nung informant, dati code lang or alias, pinilit nung OPAP na ilabas. O yung commander siya ng isa sa mga commander ng NPA. A week after, o less than a week, nung malabas yung tunay na pangalan, itinumba. Kinontra rin niya ang pahayag na dapat detalyado ang ulat sa paggamit ng confidential funds. Anya, sapat na ang mga layunin ng operasyon at hindi kailangang ilahad ang lahat ng detalye upang hindi makompromiso ang seguridad ng mga operatiba. Na yung mga confidential information, hindi mo na kailangang ilagay sa report mo. Yung yung sinasabi niya na physical and financial plan. General statement yon, no? Of course, yung program and activities, nandoon, general statement lang yon. Hindi mo sasabihin yung blow by blow na gagawin mo doon, no? May mga objective ka, ilalagay mo. Nauna nang sinabi ni dating COA ICFAO State Auditor Wamil na may mga nakita umanong discrepancies sa cash disbursement voucher ng OVP noong December 2022 na hindi umano naaayon sa 2015 Joint Circular. Gayunman, sinabi ni Kita na may mga pagkakataong nagkakaroon ng pagkakaiba sa dokumentasyon dahil sa proseso ng obligated at liquidated funds sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Dapat maintindihan ng tao yung tinatawag na obligated funds at saka yung liquidated funds. Pag obligated, halimbawa yung fourth quarter, i-allocate mo na. O ito, pag gagamitan to, payment ito sa agent. Na siya, on his own, gumamit na siya ng pera niya. Babayaran na. Kumbaga, committed na to. Itong pondo na to, committed na. Yun ang obligated, no? So, committed na siya. Hindi pa nagagastos, pero obligated na. Kumbaga sa contract, nagkapirmahan na kayo ng contract. So ngayon, ang susunod niyan is yung liquidation, no? Yung liquidation, ito na yan talagang payment itself.
pwedeng mangyari yan and talagang nangyayari yan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. And may mga certain duration yan, no? Na dapat nababayaran na certain period. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Daniela Paulita, SMNI.